Mga mahal na kapatid, tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos sapagkat niloob pa niya na tayo ay matipon para magpuri at lumuwalhati at dakilain ng kanyang banal na pangalan. Kung kayo po ay patuloy na nagmamasid sa takbo ng mundo sa kasalukuyang panahon, marami pong mga bagay, maraming mga pangyayari ang totoong nakapagdudulot ng takot, kawalan ng pag-asa ng maraming mga tao. Nariyan ang digmaan, nariyan ang kahirapan, ang patuloy na paglago ng mga krimen, at sa panig natin mga lingkod ng Diyos ay ang nagpapatuloy na nangyayari sa iglesia. Dumaraan man tayo sa mga pagsubok sa buhay na ito, ay hindi naman tayo nakakatulad ng mga tao ng sanlibutan na wala silang pag-asa at wala sa kanila ang kahalalan na ipinagkaloob ng Diyos, na ang kahalalang yan ay ang maging lingkod, maging hinirang ng Diyos at ng ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, sa Efeso 2:12 ay mayroong binabanggit doon na mga taong walang pag-asa, walang Diyos sa sanlibutan. Tayo po ay sumasampalataya na hindi tayo kabilang doon, sapagkat nananalig tayo na tayo ay pinagkalooban ng dakilang kahalalan na mula sa ating Panginoon Diyos. Ang nakapaloob sa kahalalang yan ay ang pagsama o paglakip ng Diyos at ng ating Panginoong Kristo sa mga lingkod na kanyang ibinukod, na kanyang pinili. Ano pa ang nakapaloob sa kahalalan na ating sinasampalatayanan na kaloob ng Diyos sa kanyang mga pinili? Pakinggan natin ang pahayag ng Panginoong Kristo dito sa 1:16-24. Hanggang ngayon ay wala pa kayong hinihingi sa Kanya. Sa pangalan ko, humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang nangangaral dito sa ating binasa ay ang ating Panginoong Kristo. Ano po ang kanyang ipinangaral sa mga unang lingkod niya sa kapanahunan niya? Ang sabi niya, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Ama sa aking pangalan. Ano ang ginarantiya ng Panginoong Kristo sa mga kausap niya, sa mga pinangangaralan niya o sa mga lingkod niya? Ang sabi niya, humingi kayo at kayo'y tatanggap. Bakit po napakahalaga ng pangaral na ito o ng pangakong ito ng Panginoong Kristo na kapag ka humingi ay tatanggap? Naroon din sa talata ang sagot. Ang sabi, upang malubos ang inyong kagalakan. Kaya dapat nating mapansin na hindi po nais ng Diyos Hindi niya pababayaan yung mga lingkod niya. Hindi niya nilalang ang mga lingkod niya para maging miserable ang buhay. Ang gusto ng Diyos ay maging masaya o magkaroon ng kagalakan ang mga lingkod niya. Paano natin mahihingi o maidudulog sa Diyos ang ating mga pangangailangan, ang ating mga kahilingan? Pakinggan naman natin si Apostol Pablo sa kanyang pangangaral sa Filipos 4:6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay
hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Paano po natin maipararating sa Panginoon Diyos ang ating mga kahilingan? Sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya yung pananalangin, mga kapatid, napakahalagang sangkap niyan. Napakahalaga na yan ay ating natutugunan na ipagpapatuloy sapagkat sa pamamagitan ng pananalangin na ipakikilala natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Kaya yung mga pagpapanata, individual man o pansambahayan, huwag nating ititigil yan. At kalakip po ng ating pananalangin ay isama natin ang pagpapasalamat. Pero tatandaan natin, mga kapatid, na may mga pagkakataon na ang ating mga pananalangin ay hindi na ipagkakaloob ng Diyos. Ibig bang sabihin ay wala siyang kapangyarihan na magkaloob sa atin, no? Hindi po. Baka kasi yung kailangan natin, yung sinasabi natin, yung hinihiling natin sa Diyos, sa halip na makabuti sa atin, baka makasama pa. Tatandaan natin na ang Diyos ang totoong nakaalam kung ano ang tunay nating kailangan. Sa ating pananalangin sa Diyos, ano ang hindi natin dapat na kaligtaan na isama sa ating mga paglapit sa Diyos? Pakinggan ninyo. Babasahin ko po ang Mateo 6:9 hanggang 10. Ganito po ang pahayag. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin, na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ano po ang hindi natin dapat na makaligtaan na isama o sambitlain sa tuwing tayo ay nananalangin sa Diyos? Ang Panginoong Kristo, ang sabi niya, gawin nawa ang iyong kalooban. Tatandaan ninyo, ang Panginoong Kristo, siya rin ang may sabi, humingi kayo sa aking pangalan at ipagkakaloob sa inyo. Pero sinabi rin niya na sa ating mga pananalangin ay huwag nating kalilimutan. Lagi nating sasabihin na gawin nawa ang kalooban ng Diyos. Mahalaga pala yung sa ating mga pananalangin ay nasusumpungan din tayo sa patuloy na pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ang Panginoong Kristo ay may karapatang magsabi niyan sapagkat siya mismo ang magandang halimbawa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano po ang pangunahin nating dapat na hilingin sa Panginoon Diyos pagka tayo ay nananalangin sa Kanya? Tingnan naman natin ang nakasulat sa unang Juan 1:9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Mga kapatid, lahat tayo ay nagkukulang, nagkakasala. Lahat tayo hindi nakaabot sa pamantayan ng Panginoon Diyos. Kaya pagka tayo ay lumalapit, nananalangin sa Diyos, ipinakikilala natin sa Kanya ang ating mga kahilingan, huwag nating kalilimutan sabihin din sa Diyos na patawarin tayo
sa ating mga kasalanan. Sapagkat tatandaan ninyo, nakasulat sa Isaiah 59:2, na yung kasalanan, yun ang nagsisilbing pader, hadlang, pader sa pagitan ng Diyos at ng tao. Kaya ang Diyos ay ayaw niyang makinig sa iba eh. Bakit? Sapagkat nakaharang yung pagkakasala. Kaya humihingi tayo sa Diyos ng biyaya, pagpapala sa ating buhay. Hinihiling natin sa Diyos, itawid tayo sa araw-araw. Hilingin din natin sa Kanya na patawarin tayo sa ating mga pagkakasala. Ano pa ang dapat nating hilingin sa Diyos, mga kapatid? Santiago 5:15. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Ano pa ang dapat nating hilingin sa Diyos, mga kapatid, sa ating mga pagtawag at pananalangin sa Kanya? Ang sabi sa talatang ating binasa, pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Kaya sa panahon ng karamdaman, mabisa din na kasangkapan yung panalangin. Sapagkat ang panalangin may pananampalataya. Ang sabi sa Biblia ay makapagpapagaling sa may sakit. Baka po sabihin naman ng iba, bakit po si ganito nung ipanalangin, hindi naman gumaling, namatay pa. May mga pilosopo na ganyan eh. Tawag nga nila na-call to finish. Sa bandang huli po nung talata, may sinasabi ron, kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya hindi ibig sabihin, ipinanalangin namatay, walang bisa yung panalangin. Dalawang bagay yun. Pinanalangin ka, gumaling ka, salamat sa Diyos. Ipinanalangin mo yung may sakit, binawian ng buhay, napatawad sa pagkakasala. Pag napatawad sa pagkakasala, ligtas pagdating ng araw ng paghukom. Yan. Yan ang bisa ng ating mga pananalangin. Ano pa ang nakahandang ipagkaloob ng Diyos pagka tayo ay nananalangin sa Kanya? At nakahanda siyang ipagkaloob ito kung tunay nating kailangan. Unang Kronika 29:11-12. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat ng nangasa langit at nangasa lupa ay iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ay nagpupuno sa lahat at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. Tandaan natin yun, kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila, pagpapalakas sa lahat. Ano pa ang nakahandang ipagkaloob ng Diyos sa atin pagka tayo nananalangin sa Kanya? Kaya niyang ibigay kung talagang kailangan natin. Ang sabi po, nasa Diyos ang kayamanan, kadakilaan, karangalan, kalakasan. Ngayon, mga kapatid, sa pinagdaraanan natin ngayon bilang mga Iglesia ni Cristo, ang higit nating kailangan sa Diyos
ay ang kalakasan. Kailangan maging malakas tayo sa pananampalataya. Sapagkat kung hindi tayo malakas sa ating pananampalataya, ay hindi natin kakayanin 'to. Itong nangyayari sa iglesia at itong kasalukuyan nating kalagayan. Tingnan ninyo yung mga nanghina, yung hindi naging malakas. Ano ang nangyari sa kanila? Kayo na rin ang makapagsasabi, mga kapatid, kung anong nangyari sa iba. Ang lalong masakit, ang lalong nakalulungkot, noong sinubok na ang iglesia at sinubok na ang ating pananampalataya. Ang iba'y tuluyan na nawalan ng pananalig sa Diyos. Ang iba ay isinaisantabi na ang kanilang paglilingkod, ang kanilang pagpupuri sa Diyos. Anong katwiran ng iba? Saka na anya ako sasamba, saka na ako maglilingkod sa Diyos pagka naayos na ang iglesia, pagka nawala na ang pagsubok na ito. Mali yun eh. Bakit po mali yun? Sapagkat kung ang ating pananaw, kung ang ating pananalig, kung ang ating pananampalataya, kung ang basa natin sa nangyayaring ito ay natupad na yung nakasulat sa Biblia na padadaanin ng Diyos ang kanyang bayan sa apoy para dalisayin, para malaman kung tunay na tapat ang kanilang pananampalataya, eh hindi siya manlalamig. Hindi siya tatalikod sa Diyos. Hindi siya mawawalan ng pananalig sa Diyos. Pero dahil sa ang iba, binigyan nila ng sarili nilang interpretasyon itong nangyari sa iglesia, itong pinagdaraanan ng marami sa atin, kung ano-ano ang iniisip nila. At yung iba ay nagpalagay, nag-isip na, kaya nilang baguhin ito, kaya nilang lunasan to. Ano nangyari sa kanila? Kaya kailangan natin ng lakas. Sa panahon po naman ng pag-uusig, at yan ay dinaranas natin din ngayon. Hindi nakakapagtaka kung ang mang-usig sa atin ay yung hindi naman nating kapanampalataya. Ang nakapagtataka, kapanampalataya natin eh. Ang umuusig at gumigipit sa atin eh. Anong dapat gawin kung tayo po ay nasa pag-uusig? 44:7. Ngunit iniligtas mo kami sa aming mga kaaway at inilagay mo sila sa kahihiyan na nangagtatanim sa amin. Mga kapatid, sa panahon ng pag-uusig, ano po ang dapat nating hilingin sa Diyos? Iligtas tayo sa ating mga kaaway. Lilinawin lang namin, mga kapatid, ano? Yung nanggigipit sa atin, hindi natin sila itinuturing na kaaway. Kabaliktaran, sila na nanggigipit sa atin, ang tingin nila sa atin ay mga kaaway.
At kung susuriin natin ang kanilang pagkilos, ang kanilang paggalaw ay hindi sila titigil sa panggigipit at pag-uusig sa atin. Ngayon, sa halip na labanan natin sila, awayin natin sila, tularan natin ang kanilang mga ginagawa, ay sabihin natin sa Diyos na iligtas tayo sa ating mga kamay. At yan naman natupad sa marami sa atin. At patuloy tayong inililigtas ng Diyos. Hindi tayo ang nalalagay sa kahihiyan ngayon, kundi sila. Tupad na tupad itong sinabi sa talata. Inilagay mo sila sa kahihiyan. Ano bang nangyayari sa kanila ngayon? Di ba nakakaiyak? Anong pinaggagawa ng mga nangunguna sa kanila? Hingi dito, hingi doon. Nakakahiya. Paano po kung sabihin ng isang sumasamba ngayon? Malakas po sila, kapatid. Napaka makapangyarihan po nila. Ano po ang nakahandang gawin ng Diyos sa mga lingkod niya kung ang kanilang mga kaaway ay malakas, makapangyarihan? Pakinggan niyo. Sa 23-4 ng Deuteronomio. At magsasabi sa kanila dinggin mo, o Israel, kayo'y lumapit sa araw na ito sa pakikipagbaka laban sa inyong mga kaaway. Huwag mang lupaypay ang inyong puso, huwag kayong matakot, ni manginig, ni maduwag dahil sa kanila. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang yumayaong kasama ninyo upang ipakipaglaban kayo sa inyong mga kaaway upang kayo'y iligtas. Ano po ang nakahandang gawin ng Diyos sa mga lingkod niya kung ang kanilang mga kaaway ay makapangyarihan, malakas? Sabi ng Diyos, huwag kayong matakot, huwag kayong manginig dahil sa kanila, sapagkat ako ay yayaong kasama ninyo, ililigtas ko kayo. Mga kapatid, baka po sabihin ng iba, yung binasa mo naman kapatid, sa Israel yan sa unang bayan ng Diyos yan Itanong natin, sa panahon natin ngayon, ganyan din ba ang pangako ng Diyos sa mga lingkod niya, sa mga wakas ng lupa? 10-11, huwag kang matakot. Pareho sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manlupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, aking tutulungan ka, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Ito ay hula ng Biblia. Ibig sabihin, pagka sinasabi nating hula, propesiya ito. Ito'y tumutukoy sa sinasampalatayanan nating sugo ng Diyos sa mga huling araw. Ang pangakong ito ng Diyos sa kanyang sugo ay tagos sa bunga ng kanyang gawain. Ang sabi, huwag kayong matakot sapagkat ako'y sumasa inyo. Huwag kayong manlupaypay sapagkat ako ang inyong Diyos. Lahat sila na nangagagalit sa inyo ay mapapahamak. Ano na ba nangyari doon sa mga naghari-harian, inabuso ang kanilang kapangyarihan? Ano na nangyari? Hindi ba
nangapahamak. Pinakita ng Diyos sa atin yan. Manalig lang tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ano po ang dapat nating gawin upang makatiyak tayo na makamtan natin ang pagliligtas at pagtulong ng Diyos? 21. Iharap ninyo ang inyong usap, sabi ng Panginoon. Inyong ilabas ang inyong mga matibay sa pagmamatuwid, sabi ng Hari ng Hakob. Mga kapatid, sa halip na makipag-away tayo, tularan natin ang ginagawa ng mga nanggigipit sa atin. Anong dapat nating gawin para makamtan natin ang pagtulong at pagliligtas ng Diyos? Ang sabi po sa talatang ating binasa, iharap ninyo ang inyong usap, sabi ng Panginoon. Ang katumbas niyan, sa Kanya natin idulog. Ang alin? Ang ating mga dinaranas, ang mga pag-uusig na nasasagupa natin, yung mga panggigipit sa atin. Lahat yan, sabihin natin sa Diyos. At ang Diyos ang aaksyon. Ang Diyos ang ahatol. At inuulit ko, mga kapatid, umaaksyon ang Diyos. Kumikilos ang Diyos. Hindi nga lang aksyon sa ibig sabihin tinapos niya agad. Hindi. Kumikilos siya. Bakit? Hindi siya papayag na hindi managot ang lahat ng sumira sa kanyang bayan. Hindi siya papayag na hindi managot ang lahat ng mga nanggipit at umusig sa mga nanindigan sa katotohanan. Hindi siya papayag na mananatiling ganito ang kalagayan ng kanyang bayan. Ano ang katangian na dapat mataglay ng bawat isa sa atin upang makatiyak tayo na patuloy tayong tutulungan ng ating dakilang Diyos? Pakinggan ninyo ang mga huling talata na aking babasahin dito po sa Aklat ng Kawikaan sa 3:5 hanggang 7. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon, umiwalay ka sa kasama. Ano po ang katangian na dapat nating mataglay para makatiyak tayo sa pagtulong at pagliligtas ng Diyos, lalo na sa panahong ito na ating pinaglalakbayan? Ang sabi, tumiwala ka ng buong puso sa Panginoon. Huwag ka anyang magpakapantas sa iyong sarili. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasama. Ano po ang gagawin ng Diyos pagka ikaw ay nagtitiwala sa Kanya? Pagka natatakot ka sa Kanya,
Ang pagkatakot na tinutukoy, hindi yung paglayo, kundi paghiwalay sa kasalanan. Anong gagawin ng Diyos pagka nagtitiwala ka sa Kanya? Ang sabi, ituturo niya ang landas na dapat mong lakad. Mga kapatid, gaya po ng aming nabanggit sa unahan, wala na tayong maaasahan sa mundong ito na ating pinaglalakbayan. Hindi na ito bubuti. Sapagkat nakasulat naman patuloy sa kanyang pagsuray hanggang sa ito ay hindi na makabaho. Tanggap na natin yun. Papahirap ng papahirap ang buhay at ang kalagayan ng pamumuhay ng tao sa daigdig. Ang lalong nagpapabigat sa atin ay ang nangyayari sa iglesia. Mga kapatid, para tayo huwag manlupaypay, inuulit namin sa inyo. Ang dapat na maging pananaw natin dito, ito'y kalooban ng Diyos. Walang sino man na makapipigil nito. At lalong masama kung ikaw ay mag-isip. Lalong masama kung dahil sa matalino ka, dahil sa maabilidad ka, sasabihin mo sa iyong sarili, lulunasan ko to. Pagka ganyan, yan ang simula para ikaw ay mahiwalay. Pero, pagka ang isipan mo, nangyari na, at patuloy na nangyayari ang sinabi ng Diyos. Gagawin ko ang lahat para mapatunayan ko sa Panginoon Diyos. Sakdal, dalisay ang aking pananampalataya. Patutunayan ko sa Diyos na iningatan ko ang kanyang mga salita. Pagka ganyan ang inyong pananaw, hindi kayo mawawalay sa Diyos. Kaya hinihiling namin sa Diyos sa pagkakataong ito. Aman Diyos, ikaw na ang bahala sa iyong mga anak. Ang dalangin namin ay pagka nakita mo sila, nagsisikap na manatiling gawin ang iyong kalooban. Pag nakita mo sila na sinisikap, manatiling masunurin sa iyong mga kalooban, huwag mo naman silang pababayaan. Sa pagsambang ito, amin ipinagmamakaawa sa iyo, basbasan mo po sila. Ano man ang kanilang idinalangin sa iyo, nakikiusap kami, Ama. Ibiyaya mong kasagutan ang lunas sa kanilang mga suliranin. Baka ang iba may suliranin sa sambahayan, Aman Diyos, huwag mo silang pababayaan. Ang kanilang mga anak, patuloy mong hawakan, patuloy mong gabayan. Huwag silang gagawa ng masama at huwag silang hahakbang na papalayo sa iyo. Nangangako kami, Ama, ibiyaya mo lang ang lakas sa amin. Hindi kami tatalikod sa iyo. Tumayo kayo at tayo po ay mananalangin. Ama namin Diyos, alam naming nakatunghay ka sa amin ngayon. Hinihintay mo
ang aming pagdalangin at pagdulog sa iyo. Amang Diyos, una po sa lahat, tanggapin mo ang aming pagpapasalamat, ang aming pagpupuri sa iyo. Dahil sa tulong mo, dahil sa awa mo sa amin, kaya kami nakasasamba hanggang sa pagkakataong ito. Kaya kami buhay at malakas sapagkat kalooban mo ito sa amin. Kami ang hindi naging karapat-dapat sapagkat nagkulang kami at nagkasala. Amang Diyos, patawarin mo kami. Gawin mo kaming karapat-dapat sa mga biyayang patuloy na ipinagkakaloob mo sa amin. Ibiyaya mo ngayon ang lakas sa amin, Ama. Kailangan namin ito. Hindi namin alam kung ano pa ang pagsubok na darating sa aming buhay, sa aming pananampalataya. Pero kung ikaw ay kasama namin, alam naming walang mananaig sa amin. Pagalingin mong mga may karamdaman, ibiyaya mo ang lakas, ang buhay upang gamitin sa pagpupuri sa iyo. Ang mga sambahayan na may mga suliranin, huwag mo po sana silang pababayaan. Pagka narinig mo ang panalangin ng aming mga kapatid, huwag mo silang titiisin, Ama. Lapitan mo po sila, maramdaman nila sa kanilang puso, nariyan ka at kailanman hindi mo sila iiwan. Ama Diyos, ang mga anak ng mga lingkod mo, higit mo silang alalahanin, lalo na sa panahong ito. Marami kaming nakita, Ama. Umiwalay na sa iyo. Ama Diyos, wala na sanang maligaw. Wala nang madaig ng masama. Kundi kaming lahat ay sinupin mo para makarating kami sa kaligtasan. Ama Diyos, ang mga nangyayari sa kasalukuyan, tanggap na namin ito. Kalooban mo ito. Nawa po magawa namin ang aming bahagi. Patuloy kaming maging tapat, masunurin sa lahat ng iyong mga kalooban. At kung sakaling darating ang kamatayan sa amin, at yun naman ay sa malaot madali, ang hiling namin matapos ang aming buhay, naging tapat kami sa iyo upang pagdating ng paghukom, magmana kami ng buhay na walang hanggan. Nananalig kami, Ama, hindi mo pababayaan ang iglesia. Ikaw rin ang magsasaayos nito sapagkat ikaw ang makapangyarihan sa lahat at yun ay naaayon sa iyong kalooban. Ama, sumasampalataya kami. Pinalakas mo kami sa aming pag-asa, sa aming pananampalataya. Hinihiling po namin ang lahat, kalakip ang iyong mahalagang basbas sa lahat ng sumamba sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.